Noong dekada 80, may isang pamilyang mula Maynila ang lumipat sa isang malayong baryo sa Bisaya. Ang baryo ay tinatawag na San Bartolome, isang lugar na tila nalimutan ng panahon. Walang signal, hindi abot ng kuryente, at ang mga bahay ay gawa pa rin sa kawayan at pangit. Ang pamilya de la Paz, si Mang Erning, si Aling Lydia, at ang kanilang dalawang anak na sina Joel at Lara ay lumipat doon matapos manahin ni Mang Erning ang isang lupang sakahan mula sa kanyang lolo. Ngunit ang hindi nila alam, ang baryo ay may matagal ng lihim. Pagkarating nila, sinalubong sila ng ngiting tila may laman. Ang kapitan ng baryo, si Kapitan Damiano, ay tila sobrang bait. Tumulong agad sa pag-ayos ng kanilang bahay. Ang mga taga-baryo laging nagbibigay ng pagkain. Puro karne, adobo, kaldereta at tapa. Pero si Lara napapansin agad ang kakaiba. Tay, bakit po ang mga mata nila minsan kulay pula paggabi? Anak, baka guni-guni mo lang yan. Baka reflection lang yan sa gasera. Pero hindi siya nagkamali. Sa tuwing sasapit ang ikalabing-dalawang gabi ng buwan, may narinig siyang mga kakaibang tunog sa gubat. Pagaspas ng pakpak, ungol ng mga hayop, at minsan parang iyak ng bata. Isang gabi, nakita niya si Kapitan Damiano sa likod ng bahay, nakatuwad sa lupa. Dinidila ng sariwang dugo ng kambing na kinakay. Hindi siya nakikita ng kapitan, pero ang itsura nito, nakalabas ang matutulis ng ngipin, at ang balat niya ay nangingitim. Doon siya napagtanto, aswang ang mga tao sa baryo. Nang mag-umpisang magkasakit si Joel, nang hindi may paliwanag, natuyuan ng dugo at pumayat ng husto. Nagtaka si Aling Lydia. Hindi ito dengue, hindi rin TB, wala namang kagat o sugat. Hanggang isang gabi, nahuli ni Mang Erning si Aling Tinay, ang kapitbahay na nakasampa sa bubong ng kanilang bahay. Sinusubukang pasukin ng kwarto ni Joel habang bitbit ang isang mahabang dila na parang ahas. Napaatras ito at mabilis na tumakbo sa dilim. Dito na nagdesisyong harapin ng pamilya ang katotohanan. Sa tulong ng isang matandang albularyo na naninirahan sa bundok, si Lolo Pio, nalaman nila ang kasaysayan ng baryo. Ang San Bartolome ay matagal ng pugad ng mga aswang. Wala kayong ibang kalaban, kundi ang kasamaan mismo. Pero may laban kayo, kung may lakas ang loob at liwanag sa puso. Nang sumabit ang ikalabing-apat ng gabi ng buwan, ginanap ng mga aswang ang ritual ng pagtatalaga. Isang seremonya kung saan kakainin nila ang isang dayo para manatiling malakas ang kanilang lahi. Si Joel ang napiling alay. Binihag siya at dinala sa gitna ng gubat. Sa isang lumang nakaligtad, ugatin sa taas at tumutulo ang dugo mula sa mga dahon. Pero naroon din ang pamilya de Vera, kasama si Lolo Pio. May dala silang mga itak na binindisyonan ng langis na gawa sa pinaghalong bawang at asin, at langis ng niyog at rosaryong gawa sa sungay ng kalabaw. Nagsimula ang laban. Lumipad ang mga aswang, bumaliktad ang katawan, lumabas ang mga dila. May mga anyong unggoy, paniki at ahas. Ngunit hindi umatras ang pamilya. Si Mang Erning ang tumaga kay Kapitan Damiano sa dibdib, habang si Aling Lydia ay nagwisik ng langis sa mga sumusugod sa nilalang. Si Lara habang hawak ang rosaryo ni Lolo Pio ay nagsisigaw ng dasal habang lumalapit sa punang pinagpupugutan ng mga aswang. Si Joel kahit mahina ay nakatayo at sumigaw, "Hindi kami ang kakainin niyo. Tapos na ang dilim sa lugar na ito." At sa huling sandali, pinukpok ni Mang Erning ang krus sa puno na agad nasunog. Pumalahaw ng iyak ang mga aswang habang natutupok isa-isa. Nang humupa ang usok, ang baryo ay tila nabunutan ng sumpa. Kinabukasan, tila bago ang ihip ng hangin. Wala na ang aswang. Ang mga natirang bata ay lumapit sa pamilya at nagpasalamat. Hindi raw nila alam ang lihim ng mga magulang nila. Pinalaya sila ng mga de Vera mula sa kasumpa-sumpang pamumuhay. Tumira pa ang isang taon ng pamilya sa baryo at tinuruan ng mga bata ng tamang asal. Sa isang lumang kalsada sa bayan ng San Andres, may isang bahagi ng daan na iniiwasan ng mga tao, lalo na kapag madaling araw. Sabi ng matatanda,
May mga aninong lumalakad sa gilid ng kalsada. May mga boses na bumubulong sa hangin. At minsan may mga pasaherong sumasakay, pero hindi na bumababa. Marami nang naitalang insidente rito. Mga nawala ng walang paliwanag. Mga nabaliw matapos dumaan. At ang iba na may natagpo ang walang buhay, na para bang binalot ng hindi maipaliwanag na takot bago sila namatay. Ngunit ang pinakakilala sa mga kwento ay ang nangyari kay Cardo, isang veteranong tricycle driver na hindi naniniwala sa multo. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. 2:00 ng madaling araw, palabas na sana ng bayan si Cardo nang may pumara sa kanya. Isang babaeng nakaputing bestida, basa ang buhok at tila nanginginig sa lamig. Manong dulo po ng kalsada, mahinang sabi nito. Walang kaabog-abog, pinasakay niyang babae. Habang umaandar ang tricycle, tahimik lang ang pasahero. Walang imik, walang kilos, hindi man lang gumagalaw ang kanyang anino sa ilaw ng poste. Nang malapit na sa dulo ng kalsada, napansin ni Carlo na may kakaiba. Lumamig ang paligid. Sobrang lamig, kahit mainit ang gabi. Nang sinilip niya ang rearview mirror, biglang tumayo ng dahan-dahan ang babae. Pero hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Parang may kung anong puwersang bumubuhat sa kanya. Miss, malapit na tayo. Nanginginig na sabi ni Carlo. Walang sagot. Dahan-dahan niyang ibinaling ang tingin sa kanyang salamin at doon niya nakita. Wala na palang mukha ang babae. Wala itong mata. Walang ilong. Isang itim na guwang lang ang nasa gitna ng kanyang ulo. Tila isang butas na sumisipsip ng liwanag. Napaatras si Cardo sa upuan sa matinding takot. At doon niya napansin, hindi na siyang nagmamaneho. Ang kanyang sariling kamay ay gumagalaw mag-isa. Parang may ibang puwersang humahawak sa kanya. Pinipilit siyang ituloy ang biyahe patungo sa hindi niya alam na destinasyon. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili, ngunit hindi niya magawang huminto. Ang daan sa harap niya ay palayo ng palayo. Tila wala itong katapusan. Ang mga poste ng ilaw sa gilid ng kalsada ay nauulit. Pare-parehong poste, pare-parehong bahay, pare-parehong tanawin. Para siyang umiikot lang sa isang lugar na hindi niya matakasan. Manong ang sabi ko, sa dulo ng kalsada. Biglang lumakas ang boses ng babae, naging malalim at basag. Hindi tunog tao. Kasabay niyon, narinig ni Cardo ang daan-daang boses na bulong-bulong mula sa dilim. Tumingin ka sa likod, Cardo. Ihinto mo ang sasakyan. Sumama ka na. Wala nang balikan. Hindi na niya kinaya. Bigla siyang napasigaw at bumitaw sa manibela. Kinabukasan, natagpuan si Cardo sa gitna ng lumang kalsada. Nanginginig, hindi makapagsalita at walang naaalala. Ngunit may isang nakakapagtakang bagay. Ang kanyang tricycle ay nasa gitna ng daan, umiikot-ikot pero hindi ito nakaandar. Walang bumaba, walang sumakay, ngunit may inaiwan sa loob ng tricycle. Isang basang bestida na may bahid ng lumang dugo. Mula noon, wala nang bumiyahe sa kalsada ngayon kapag madaling araw. Sabi ng mga matatanda, kapag may pumara sa'yo sa lugar na iyon, huwag mong titingnan sa salamin, huwag mong kakausapin, at higit sa lahat, huwag mo silang isasakay. Dahil baka,